Halina't muli po nating pakinggan at panoorin ang mga video ng Mensahero ng Silangan. Dahil sa mga video pong ito, dito po natin masumpungan ang mga kasagutan sa atin pong mga matagal ng katanungan. Tara po, panoorin po natin. Isang pagbati mula sa Ophirian Heritage Conservatory. May we remind everyone to continuously pray that all of us be safe and in good health from this crisis. Ang video na ito ay isang natatanging pagtatalakay tungkol sa isang uri ng sorcery inside the church. Ano ang sorcery? Sa simpleng pangunawa, ang sorcery ay anumang gawain na may kinalaman sa witchcraft, magic, spells, chanting, drugs, and forms of worship na hindi ayon sa katuruan ng Biblia, bagkus ay may kinalaman sa espiritu ng dyablo. Walang kamalay-malay ang sangkatauhan na isang uri ng sorcery ang matagumpay na naipasok sa ating bansa. Ang mga epekto ng chanting rituals ay ang pagkawala ng common sense, wisdom, at wise judgment. Kalaunan, nawawala din ang human compassion. Dahil sa mga chanting rituals na ginagawa, nasisira ang pundasyon ng human consciousness. Yan ang tinatawag sa Bible na Temple of the Holy Spirit. Expectedly, ang mga followers ay nagiging fanatic na walang discernment. Habang lumalala, nagkakaroon ng distorted thinking and mass hysteria. Sa panahong yan, may lulutang sa members na kesyo kinausap siya ng Diyos sa vision or panaginip. Dahil nawala na ng discernment, ang tingin naman sa kanya ng mga fanatic ay isang propeta o sugo at susundin nila ito nang hindi na nag-iisip. Kapag ikaw ay na-trap sa ganyang mass consciousness, napakahirap ng kumawala. Ganyan ang nangyari sa isang sekta kung saan 12 katao ang namatay dahil sa kanilang deadly rituals. Fortunately, nai-report sa mga otoridad at naipasara ang sekta. Kung inaakala ninyo na ito ay trivia lamang, nagkakamali po kayo dahil ang doktrina o form of worship at chanting rituals ay naipasok at tinangkilik din ng maraming sekta dito sa Pilipinas. Ganito ang pangyayari. Ito ay nailathala sa Los Angeles Herald, Volume 34, number 355, dated September 21, 1907. Isang miyembro ng sekta na nagngangalang Harold Mitchell ang di umano'y sinabihan ng Diyos na tumigil sa pagtatrabaho upang maging full-time healer. Naniniwala sila na lahat ng uri ng sakit ay dahil sa demonic possession at si Mitchell ang pinaniniwalaan nilang magpapalayas ng demonyo. Ang kanilang ritual ay ginagawa sa gabay daw ng Holy Spirit in the name of Jesus. Isa sa mga nasawi sa ritual ay si Mrs. Leticia Greenhow, 64 years old, at
siya ay bedridden dahil sa rheumatism for 20 years. Ganito ang malagim na sinapit ni Mrs. Leticia. 5 katao sa pangunguna ni Mitchell kasama ang 2 anak ng biktima at 2 pang kapwa member ang nagsagawa ng ritual upang palayasin daw ang demonyo na umano'y dahilan ng sakit ng biktima. Pilit nilang iniunat ang nooy pilipit at naninigas ng mga binti ng biktima dahil sa rheumatism. Nagsisigaw ang biktima sa sobrang sakit, pero ito ay ikinatuwa pa ng mga nagri-ritual dahil sumisigaw na daw sa sakit ang demonyo. Lalo pa nilang pinag-ibayuhan ang persahang pag-unat ng mga contracted na binti hanggang nagkabali-bali at nalinsad ang mga buto ng biktima. Hindi nila ininda ang pagsusumamo ng biktima at para daw tuluyan ng lumayas ang demonyo, pinilipit nila ang ulo nito. Nabali ang vertebral column sa liig na agarang ikinamatay ng biktima. Sa pagkakalagot ng hininga nito, yan daw ay palatandaan na umalis na nga ang demonyo at muli daw gigising ang biktima at maglalakad in the name of Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Ayon sa investigasyon, masahol pa sa witchcraft ang ginagawang mga rituals. Maliban kay Mrs. Leticia, may 11 cases pang namatay. Wala daw sa katinuan ng pag-iisip at grossly misguided ang mga taong nagsasagawa ng ganitong klaseng ritual healing. Mula naman sa neuropsychiatric na pananaw, ang mga taong nakapatay kay Mrs. Leticia ay wala ng logical reasoning, discernment at human compassion. Paano ito nangyari? Ang mga repeated chanting, mantra, spells at incantations ay mayroong mind conditioning effect na nagiging embedded o kumakapit hanggang sa kaibuturan ng utak at consciousness. Nawawala ang kakayahang mag-isip ng matino, pati ang simpleng common sense at human compassion ay nawawala rin. Sa ganitong kalagayan, ang tao ay matatawag nating fanatic zombie follower. Kung anong doktrina ang naiprogram sa utak niya, yun ang gagawin niya without thinking. Para silang nasa ilalim ng hypnotic control na hindi makapag-isip kung tama ba o mali ang kanilang ginagawa. Pati ang human compassion o yung pakaramdam ng pagkakaawa sa isang tao ay nawawala din. Yan ang dahilan kaya namatay si Mrs. Leticia sa kamay ng mga fanatic zombie followers nitong sekta na nagkiklaim na guided daw ng Holy Spirit. Ang leader ng sekta at gumawa ng doktrina among others ay si Charles Parham. Si Parham ang gumawa ng doktrinang nakarating at tinatangkilik ng maraming sekta ngayon sa Pilipinas. Makikita sa mga members nito ang typical behavioral signs na namana nila mula sa grupo ni Parham sa Amerika. Number 1, sobrang pag-aangkin na sila ang guided ng Holy Spirit. Number 2, kapansin-pansin ang paulit-ulit na mantra in the name of Jesus. Number 3, speaking in tongues, isang diabolic chanting ritual. Ngayon, bakit namin tinawag na diabolic chanting ritual ang speaking in tongues nitong sekta? Simple lang, dahil ang speaking in tongues doctrine ni Charles Parham ay mula sa pambabaluktot ng totoong speaking in tongue ng Biblia. Sa madaling salita, ang speaking in tongues sa Biblia ay ginawan ni Parham ng chanting ritual at yun ang tinangkilik ng mga sekta hanggang dito sa Pilipinas. Patunayan namin sa inyo na ang chanting ritual na ginagawa nyo ay wala sa Biblia. Sa makatuwid, ito ay demonic. Sinasabi ng mga tagapagturo nitong speaking in tongues na hindi raw sinasadya ang mga salita at ito ay otomatikong lumalabas lang sa kanilang mga bibig. Ipagpalagay nating totoo at ganun nga. Ibig sabihin, hindi nila kontrolado ang kanilang consciousness
habang nag-speaking in tongues. Kung hindi nila kontrolado ang sarili habang nag-i-speaking in tongue ritual, sino pala ang kumukontrol? Ang sagot nitong sekta ni Param, Holy Spirit daw in the name of Jesus ang kumukontrol. Tanong, bakit nawala sa katinuan ang kanilang mga followers noon? Kumbaga Holy Spirit yan. Bakit may mga namatay? Ibubunyag namin ang totoong nangyayari sa likod ng ginagawa na speaking in tongue at laying of hands nitong sekta. Binubuksan nila ang doorway of consciousness kung saan naroroon ang temple of the Holy Spirit. Ipinapaubaya ang sarili at hinahayaang pumasok ang inaakala nyong Holy Spirit at yun ang nagkontrol ng inyong mga dila. In short, ang nagsasalita ay unknown spirit na galing sa ibang dimension. As the spirit takes over, nagiging ecstatic ang nervous system nyo. Nagkakaroon ng mga involuntary jerking movements na parang nagkakaroon ng seizures. Ang iba ay direktang nawawalan ng malay tao at tumitimbuwang sa sahig. Tanong, saan sa Biblia sinasabi na tumitimbuwang ang mga tao na nagpa-laying of hands sa mga apostoles? Wala. Ibig sabihin, demonic spirit ang tinatawag nyo. Dahil binuksan nyo ang inyong consciousness at hinayaang pumasok ang ibang spirit, may nilalabag ba kayo sa Biblia? Yes, you allowed yourselves to be a medium of spirits. That is sorcery. Ipinagamit mo ang iyong dila para makapagsalita ang spirit na naghahatid ng subliminal messages na tinatawag nyong speaking in tongue. May napanood kaming testimony na angelic language daw ang lumalabas during speaking in tongues. Saan sa Biblia nasusulat na yang strange language nyo ay angelic language? Sinong fallen angel ang nagsasalita gamit ang mga dila nyo? Hindi ba kayo kinikilabutan sa mga pinaggagawa nyong katuroan ng mga hintil? Napakalakas ng subliminal messages ng spirits na lumalabas kapag nag-ritual speaking in tongues itong mga kampon. Ang taong pinapaikutan nila ay nawawalan ng malay at bumabagsak. Talo pa ang nabudol-budol, na defile ang consciousness, na overpower ng subliminal messages na pumasok sa kanilang utak at buong nervous system. Overloaded ang mga neurotransmitters ng utak. Ebidensya, tingnan nyo na lang ang mga jerking, spasms, seizures, at loss of consciousness. Ganyan ba ang ginagawa ng mga apostoles sa mga followers nila noon? Sagutin nyo, ikaw pastor, kung nakikinig ka, saan yan sa Biblia na nagkikisay at nawawala ng malay ang nilulukuban ng Holy Spirit? Wala, di ba? Niyuyurakan nyo ang Holy Spirit. Madalas nyong gamitin ang Acts chapter 2 verse 3 hanggang 4. Himayin natin. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Tagalogin natin. At nakita nila ang tila mga dila na dumapo sa bawat isa at sila ay napuspos ng banal na Espiritu at nagsimulang magsalita ng ibang salita ayon sa ipinagkaloob sa kanila. Huwag niyong puputulin ang chapter. Ituloy natin para makuha ang tunay na nilalaman. Verse 5. Now, there were staying in Jerusalem Elohim-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken.
Nang panahong yun, maraming mga Hudyo mula sa iba't ibang bansa ang nasa Jerusalem at sila ay labis na namangha dahil naririnig ng bawat isa sa kanila ang sarili nilang wika. Maliwanag, ang ibig sabihin ng speaking in tongues ay lingwahe na nauunawaan ng mga tao. Hindi strange language, hindi angelic language, kundi sariling lingwahe ng mga tao na uunawaan nila. Hindi po yun shandarabakasyanda-tralala. Harap-harapan nyong niluloko ang mga members nyo habang ipinapasok nyo ang ritual ni Param. Demonic deception yung ginagawa nyo. Ituloy natin. Verse 7. Utterly amazed, they ask, "Aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language?" Tagalog. Sa sobrang pagkamangha ng mga nakarinig, naitanong nila, hindi ba't lahat ng mga nagsasalita na yan ay mga taga-Galilee? Paano nangyari na naririnig natin sa kanila ang ating native na lingwahe? Ibig sabihin, kung may Japanese doon, nagulat siya. Dahil si Pedro ay fluent na nagsasalita ng Japanese. Yan po ang ibig sabihin ng speaking in tongues ng mga apostoles. Hindi po yung shabrakadabra tralalalala bratatatatat ninyo. Ngayon, anong mga language ba ang nagawang salitain ng mga apostoles? Verse 9 hanggang 11. Parthians, Medes and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and other parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, Cretans, and Arabs. Yan, yung mga lengguwahe ng mga lugar na yan na isalita ng mga apostoles. Yun ang totoong speaking in tongues. Ngayon, ikumpara nyo ang sinasabi nyong speaking in tongues dyan sa sinasabi ng Acts chapter 2. Sa Biblia, ang speaking in tongues ng mga apostoles ay nauunawaan ng mga nakakarinig. Yun ang gift ng Holy Spirit. Ngayon, nauunawaan din ba yung speaking in tongues nyo? Hindi, di ba? Kahit kayo mismo sa sarili nyo, hindi nyo maintindihan yan Para kayong mga palaka na nagkukukak. Ibig sabihin, hindi yan ang sinasabi sa Acts chapter 2. Idedepensa nyo na naman, angelic language. Ang galing nyo maglubid ng mga kasinungalingan. Busisiin naman natin yung laying of hands ninyo. Ang laying of hands ay ginagawa ng mga apostoles noon upang ibahagi ang Holy Spirit sa isang tao. Acts chapter 8 verse 17. Then Peter and John placed their hands on them and they received the Holy Spirit. Pangalawa, ang laying of hands ay ginagawa bilang confirmation of responsibility sa isang tao. Acts chapter 13 verse 3. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Ganun din ang sinasabi sa Timothy na huwag daw pababayaan ang gift na ibinigay sa pamamagitan ng laying of hands. 1 Timothy chapter 4 verse 14. Do not neglect your gift which was given you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. Ang laying of hands ay ginagawa sa pagpapagaling ng may sakit. Luke chapter 4 verse 40. At sunset, the people brought to Yahushua all who had various kinds of sickness, and laying his hands on each one, he healed them. Ikumpara ulit natin ang laying of hands nitong sekta. Panoorin nyo sa YouTube, maraming video dyan, kung paanong tumimbowang ang mga tao sa laying of hands nitong mga sekta. Nakahilera ang mga tao sa harap ng pastor habang tuloy ang chanting nila ng in Jesus name, tralala. Blah! Tumbado yung tao.
Ganyan ba ang ginagawa ng mga apostoles noon? Nasa Biblia ba na tumitimbuwang at gumugulong ang mga followers na parang tinurukan ng tranquilizer kapag nag-laying of hands ang mga apostoles? Ganun ba ang nangyari? Wala, di ba? Niluluko nyo ang mga members nyo. Sa Biblia, ang laying of hands at Holy Spirit ay nagbibigay ng kalakasang pisikal at espiritual, samantalang ang sa inyo ay nabubuwal at nawawalan ng malay tao. At sa paggising ng tao, wala siya sa sarili, disoriented and confused. Huwag tayong naglulukuhan, mga pastors of sorcery. Kinakargahan nyo ng hypnotic energy upang paralisahin ang discernment ng tao. You are destroying the temple of the Holy Spirit. At kapag nasira na ang temple of the Holy Spirit, ang mga tao ay magiging open at walang depensa sa mga spirits na nagmumula sa ibang dimension. At kapag umabot na sa ganun, saka kayo magpapamalas ng nakakapanggilalas na pagpapalayas daw ng mga demonyo. Higher level of spiritism and sorcery inside your church. Kayo ang nagpapapasok ng demonic spirits at kayo din ang magpapalayas. Moro-moro. We are warning you. Matthew chapter 12 verse 31. Basahin nyo yan para malaman nyo kung ano ang naghihintay sa inyo. Umaabot na sa kataas-taasan ang inyong kalapastanganan. Sinadya nyong talikuran ang malinaw na katotohanan sa Biblia upang tangkilikin ang mga doktrina ng mga hintil. Paano nyo naatim na ipahamak ang mga Hebrew Shemites sa mga demonic doctrines? Paano nyo nagawang talikuran ang mga propeta para tangkilikin ang spiritism at sorcery? Hinahamon namin kayo sa ngalan ni Prophet Elijah, ang aming propeta. Ito ang hamon namin sa inyo. Number 1, patunayan nyo na gawain ng Holy Spirit ang mawala ng malay tao at titimbuwang sa lupa ang nilukuban ng Holy Spirit. Number 2, patunayan nyo na gift ng Holy Spirit ang pagsasalita ng hindi nauunawaan na para silang mga palakang kumukuka. Patunayan nyo yan. Number 3, patunayan nyo na nagsalita ang mga apostoles nang hindi nauunawa ang syandaramakasyanda bratatatat ninyo at sinabi nilang yun ang gift ng Holy Spirit. Huwag tayong naglulukuhan. Kapag hindi nyo napatunayan ang tatlong yan mula sa Biblia, nangangahulugan na espiritu ng demonyo ang tinatawag nyo at kayo ay mga sugo ni Satanas. Kayong mga leaders nitong sekta, repent or be cut off from your people. Gusto nyong malaman kung sino kaming naghahamon sa inyo? Basahin nyo Isaiah chapter 22 verse 22, Matthew chapter 18 verse 18, Revelation chapter 3 verse 7. The consciousness survived the ages. Sa mga nadayaan nitong mga sekta na sinasagasaan namin, get out while you have time. Mga Hebrew Shemites kayo, tandaan nyo yan. Itigil nyo ang pangangalunya sa mga doktrina nitong mga Japhethite Gentiles. Revelation chapter 18 verse 4. Then I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people, lest you take part in her sins, lest you share in her plagues." Kailangan nyong umalis at huwag nakikisawsaw dyan sa mga doktrina ng mga hintil. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating advocacy. To our new subscribers, welcome to our heritage. To all of you, be blessed. Shalom. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng video ito. At kung kayo po ay may natutunan, paki-like and share na rin po. At nasa baba po ang ating link para po sa inyong mga komento. Salamat po.